At ang ating Pangulo, ipanalangin po natin ang kanyang tuloy na paggaling sapagkat ayon po sa anunsyo ng Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos po ay na-place under medical observation kagabi. Pero maayos na po siya, very stable na at balik na po sa pagtatrabaho niya sa araw po na ito. Ganun pa man, ituloy lamang po natin ang panalangin sapagkat kapag si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi makayanan ang kanyang pangkalusugang pangangatawan, alam na natin ang mangyayari. O, di ba? Baka pumalit itong si Sara Duterte na kung tawagin ng iba ay may pagkabaliw. Mahirap magkaroon ng Pangulo na baliw. No? Tapos, ang ating Pangulo, sa ikalawang pagkakataon at ikatlong pagkakataon, sinampahan po ng impeachment complaint. Kanina, ang Makabayan Black sa pangunguna ng mga kilala na nating personalidad na wala namang alam kung hindi labanan ng gobyerno, sina Teddy Casino at iba pa, naghain po ng ikalawang impeachment complaint pero wala naman po si Secretary General ng House of Representatives, Attorney Cheloy Garapil. Kaya hindi po ito tinanggap pero ang ginawa po ng Makabayan Black ayon po dun sa nabasa kong balita ay iniwan sa opisina. Kaya para sa kanila, ito daw po ay natanggap na ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Tapos yung ikatlong complaint naman, ang nakita kong personalidad ay sa pangunguna nitong si dating Congressman Mike Defensor, ang tauhan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. No, na alam din nating napakasipsip sa mga Duterte nitong si Mike Defensor. Kaya so far, tatlong impeachment complaint ang nakaabang kay Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat, Mary Cachola, sa inyong super sticker. Pero ako'y naniniwala na yan po ay hindi magtatagumpay. Sapagkat yung mga binabanggit po nilang basihan ay wala naman pong kaakibat na malakas na ebidensya. Pero magandang pagkakataon na rin yan para kahit paano, hindi na sa social media dinadala ng mga kritiko ng ating Pangulo yung pag-ayaw nila kay PBBM kung hindi sa tamang forum na. At sasagutin yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at naniniwala ako na diyan pa lamang sa House of Representatives, hindi na po yan makakakuha ng sapat na boto para umakyat po yan sa Senado. Ganun pa man, ang mga senador, partikular si Senator Risa Ontiveros, nakita ko sa balita kanina, ay willing naman pong tanggapin ang kanyang mandato. Siyempre, di naman nila pwedeng tanggihan yung bilang senator judge kung sakasakaling umabot daw po sa kanila yung impeachment complaint laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, ang hindi po natin dapat kalimutan mga tol, ay yung talagang matagal nang inaantay po natin na ikalawang impeachment complaint para po kay Vice President Sara Duterte. At sa katunayan, 15 araw na lamang po ang inaantay natin Magpe-February 6, 2026 na. At malakas ang paniniwala ko na may mga magsasampa pong grupo dyan ng individual na mas malakas pa ang basihan kaysa doon sa nakaraang impeachment complaint. Ang maganda ngayon, dahil nga po sa panibagong pagtatakda ng mga panuntunan ng Korte Suprema hinggil sa kung paano sasampahan ng impeachment complaint ng isang impeachable public official, baka sa level pa lamang ng House of Representatives, makita na kagad natin yung mga ebidensya na matagal na po nating inaantay na makita, ngunit hindi nangyari dahil hindi po natuloy yung paglilitis sa Senado. Ang sitwasyon kasi ngayon, bibigyan ng pagkakataon daw po ang bawat panig na ilatag yung kanilang mga argumento kaakibat ng mga ebidensya sa Committee on Justice level pa lamang. Kaya kung may mga akusasyon kay Sara Duterte na may mga bank accounts siya, baka doon pa lang makita na natin. Ganon din naman sa ating Pangulo na kung may mga akusasyon na siya po tumanggap ng kickback ayon sa mga critics niya, makikita na rin natin nasaan ang ebidensya nila. Maganda po ito. Kumbaga, yung naging desisyon ng Korte Suprema, mas papabor sa persepsyon ng publiko. Although ang negatibong aspeto niyan, parang wala nang mai-impeach na public official.
No? Kasi hindi na pwede yung second mode eh. No? Kailangan dumaan talaga sa Committee on Justice. Parang binaliwala ng Korte Suprema yung second mode of impeachment eh. Nasa pamamagitan lamang ng one-third votes ng members ng House of Representatives ay pwede nang ma-impeach ang isang public official katulad ng nangyari kina dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada at sa iba pang mga na-impeach. No? At ano pa ba? Bago tayo dumako po dito sa ating pag-uusapan, meron din pong nakakagulat na balita kanina. Kasi pinakalat po ng National Police Commission, even ang ating Secretary of Interior and Local Government, na optionally retired na raw po ito pong si Police General Nicolas Torre III. Sa katunayan, kumalat nga po yung restricted documents. Restricted pero nakita ng public, ano? O restricted documents na may order po granting the optional retirement of General Torre. And sa ibang balita, nakita ko rin na sinasabi daw nitong si John Vic Remulla, ang ating SILG, na siya daw po ang kumilos para po papirmahan, ayusin ang mga clearances ni General Torre. Pero kanina, nagsalita po si General Torre at itinatanggi niya po yun. Sabi po ni General Torre, walang katotohanan na siya po ay nag-file ng aplikasyon for optional retirement. At yan daw po ay hindi na muna siya magkokomento further sapagkat kakausapin niya daw muna yung mga boss niya. O syempre alam na natin kung sino ba yung mga boss. Ang DILG, NAPOLCOM at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagtataka lamang ako, mga tol, bakit kailangan gawin yon ng NAPOLCOM at ng ating DILG Secretary na ipangalandakan kagad sa harapan ng publiko, hindi naman pala ganun yung sitwasyon. Tingnan nyo, ang nangyari tuloy parang lumalabas na pinapwersa talaga nila si General Torre na umalis na sa PNP para makuha na ni General Nartates yung 4 na star bilang Chief PNP. Hindi kasi maganda yun eh. No? Yun na nga lang yung pinakakonsuelo de bobo dyan ni General Torre eh. Yung bigyan siya ng pagkakataon na makapamili ng maayos sa kanyang retirement. Either kung compulsory yan or optional. Pero parang pinangungunahan nila. Ngayon, may mga kritiko si General Torre na nagsasabi, para daw pong namamangka sa dalawang ilog itong si General Torre. Ayaw magbitiw bilang CPN, ayaw magbitiw bilang 4-star general o mag-retired from the service pero tinanggap daw po yung pagiging general manager ng MMDA. Ang tinutukoy po natin na kumikriticize sa kanya ay si Ramon Tulfo. No? Kung pupuntahan po natin yung post ni Ramon Tulfo kanina, binabanatan niya si General Torre. Pero alam naman natin na itong si Ramon Tulfo, kapanalig nito ang NAPOLCOM eh. Magkasundo ito sa kasi NAPOLCOM Viseo Attorney Ralph Calinisan. Kung ano yung boses ni Calinisan, parang ine-echo lagi nitong si Ramon Tulfo eh. No? Kulang ko na lang sabihin, no? Hindi ko naman talaga intensyong sabihin ito pero babanggitin ko na parang tuta ng NAPOLCOM itong si Ramon Tulfo eh. Itong si Calinisan ha, NAPOLCOM Viseo Calinisan. Kaya binabanatan niya yung ating general. No? Sabi dito ni Ramon Tulfo, this guy wants to have his cake and eat too. Ayaw niyang mag-retire sa Philippine National Police kung saan sinipa na siya bilang chief pero tinanggap niya ang pwesto na manager ng Metro Manila Development Authority. Pwede ba yon? Kayo anong tingin nyo? Ganito kasi yung aspeto niyan mga tol eh. Para mas maunawaan po natin kung ano po talaga ang sitwasyon. Si General Torre ay active police officer with the rank of Police General. Sa PNP, meron pong tinatawag na optional retirement at saka compulsory retirement. Ang compulsory retirement, upon attaining the age of 56, mandatory retired ka dyan, whether you like it or not. Kaya nga sweet and sour moment yan eh. No? Bakit? Gustuhin mo mang manatili pa sa PNP, hindi na pwede.
kasi tapos na yung panahon mo. Pero sweet kasi napagtagumpayan mo na natapos mo ng maayos at nakapag-retired ka from the service. Yung optional retirement naman is upon attainment of at least 20 years in the service. And both pwede pong pagpilian ni General Torre. Kapag ka pinili ni General Torre na mag-mandatorily retired sa kanyang serbisyo, meaning kailangan umabot siya ng 56 years old, walang magagawa ang Napolcom. That is his choice. Hindi nila pwedeng pilitin si General Torre. Kahit yun ay tatama pa sa ranggo ni General Nartates. Kasi mauunang mag-retire si General Nartates, mga tol eh. Si General Torre ay ipinanganak March 11, 1971. Kaya ang retirement niya supposedly ay March 2027 pa. Kaya siguro, ginagawa ng paraan ng mga personalidad na ito, katulad nitong si Attorney Ralph Calinisan, na mag-retired na si General Torre para wala nang maging problema sa pagiging 4-star ni General Nartates. Wala namang problema doon kung kinausap nila yung tao. Eh hindi nga yata kinausap. Basta nilabasa ng order, tapos hindi alam ni General Torre. Ngayon, ang tanong, bakit tinanggap ni General Torre yung pagiging general manager ng Metro Manila Development Authority? Iyan po ay pinagkatiwala sa kanya ng ating Pangulo. Sabi niya nga kung ano ang sabihin ng coach, susundin niya. At yun ang sinabi ng coach niya at ang ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero, dapat din nating isipin, balansihin. Hindi pa pwedeng tumanggap si General Torre ng sahod bilang General Manager ng MMDA at the same time ng sahod ng Philippine National Police bilang Police General. Yun yung dapat nating maging malinaw dito. Kasi kung ganon yung sitwasyon, kung tatanggapin ni General Torre ang sahod bilang GM, tapos sumasahod siya sa PNP bilang Police General, tama si Ramon Tulfo. Pero kung hindi naman, mali si Ramon Tulfo. Sana may nagtanong kay General Torre. Sir, paano yun? Kasi yung position nyo is cabinet position, undersecretary nga ang equivalent niyan. Pwede bang parehas kayong tatanggap ng sahod? Para mas naging malinaw sana sa harapan ng publiko. Ngayon, kung ang sagot ni General Torre, hindi. Kasi ako i-designated lamang dito eh. Walang masama. Dahil merong tinatawag na designation. No? Detail, kung tawagin yan. Quote and quote. Pag ang pulis dinetail sa isang trabaho, ibig sabihin, ipe-perform niya yung trabaho na yon, pero hindi siya magsasahod doon sa trabaho na yon kung hindi yung sahod niya pa rin sa PNP. Yon ang dapat maging malinaw dito. Sana itanong ng reporter yon kay General Torre. Sumasahod po ba kayo? Sasahod po ba kayo bilang General Manager at the same time Police General ng PNP? Pag ang sagot doon parehas, hindi tama. Pero kung ang sagot ni General Torre, hindi ko tatanggapin ang sahod kasi hindi ko pwedeng tanggapin yan dahil aktibo pa ako sa PNP service. Hindi naman ako nagbibitiw eh. Naka-detail lang ako dito sa MMDA. Tama si General Torre kung ganon. Abangan natin yan sa mga susunod na pagkakataon kung ano ang mangyayari sa sitwasyon na yan. Ano? Pero tandaan po natin, ako bilang si Top 1, sinusuportahan ko ang mga advokasya ni General Torre. Lalong-lalo na, may personal itong naging tulong sa inaanak ko. Kung natatandaan ninyo, nung Disyembre, ang dami kong nilapitan para humingi ng tulong, medical at financial assistance para sa inaanak ko dahil almost 1 million yung gastos. Si General Torre ang isa sa hindi po kami nagdalawang salita at hindi po maliit na halaga ang itinulong ni General Torre. Hindi ko na po babanggitin ang amount, pero yun po yung masasabi ko. Hindi maliit na halaga, significant po ito at napakalaking tulong po nun para sa pamilya ng aking inaanak. Ngayon, dako na po tayo dito po sa ating pag-uusapang issue. Nung isang araw, itong si Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing, talagang hindi makamove on ito eh. Parang feeling niya hindi niya matanggap na siya hindi na chairman ng Blue Ribbon Committee kaya nag-aasta pa na chairman nito. At talagang mukhang
isinabuhay niya ang pagiging chairman. Kasi bakit? Nagpa-press conference itong si Rodante Marcoleta at saka si Amy Marcos. Sa press conference na yon, inilabas nila yung tinatawag nilang minority report. Sa minority report na ito, hinusgahan kagad nila yung mga personalidad na ayaw nila, katulad po ni former Speaker Martin Romualdez, at nilagyan pa nila ng blanco sa taas, and perhaps they are referring kay Pangulong Bongbong Marcos. 500 pages mahigit yung laman ng minority report, at ito ay ibinulatlat nila sa harapan po ng publiko sa pamamagitan ng press conference. At yun po ay isang malaking pambabastos sa institusyon o sa Senado. Malaking pambabastos sa committee na pinamumunuan nito pong si Senator Panfilo Ping Lacson. Ito nga po yung diagram eh. At dito, parang hindi abogado si Marcoleta. Sa totoo lang. Sa bagay, ang tawag nga sa kanya ni retired Associate Justice Antonio Carpio, pinakamababang nila lang sa mga abogado. Ano? Kasi hindi raw maituturing na legal luminary itong si Marcoleta eh. Low level lawyer lang daw po ito. Ito po yung diskarte nila. Parang gawa po ng elementary yung kanilang diagram. Ang dami-daming mga arrow. Pero ang arrow tumutumbok kay former Speaker Martin Romualdez at sa hindi nila pinangalanan na personalidad. Pero alam naman natin kung sino yung mas mataas kay Speaker Martin Romualdez. Yun ang Pangulo ng Pilipinas. Pero bilang lawyer, dapat ganito yung mindset. Hindi yung mindset nila Marcoleta. At gamitin natin ngayon yung legal point of view ni Fiscal EJ. Sabi niya dito, bilang lawyer, lagi niyang tinatrato ang ebidensya bago siya magbigay ng konklusyon. Yun daw po ang kaparaanan na lagi niyang iniisip kasi doon po siya inasa bilang abogado. Now, as a lawyer, I always wait for the evidence before I make any conclusion. That's how my mind has been trained. And based on what's publicly available, there is nothing that supports a criminal indictment against former Speaker Martin Romualdez or even against the President. Now, we are being shown this Senate minority diagram with arrows pointing everywhere, up, down, sideways, like a conspiracy flowchart from a barangay bulletin board. Lots of arrows, lots of faces, lots of testified that, but still no solid, admissible, corroborated evidence that actually pins anything down. Funny how weak evidence suddenly needs a lot of arrows to look convincing. Oh, di ba? Kaya, lalo tuloy bumababa tingin ng tao dito kay Marcoleta except sa mga DDS. Hinihil talaga siya as magaling na lawyer. Pero, kung titingnan mo, napakawalang kwenta ng mga appreciation sa facts nitong si Marcoleta. At hindi po yan nagustuhan nito pong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Para po sa kanya, ang minority report ay sumisimbolo ng pambabastos sa Blue Ribbon at sa kabuuan po ng Senado. Sabi niya nga dito, ilan ba ang senador? Sa pagkakaalam niya, 24, hindi po siyam, hindi 6. Ngayon, pakinggan po natin ang interview po na ito kay Senator Lacson. We are talking once more to Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson. Senator Lacson, good afternoon. Thanks for being with us again. Yeah, good afternoon, Regina. Sec Ronald, Ed, and andyan na ba si Ami? Wala pa, sir. Wala pa, sir. Naglalamihan pa. Alright. Good afternoon, Senator. Afternoon, thanks. Okay, what are we talking about? I guess yung Minority hearing, report. Yeah. yung Minority The Report, Minority Report. Blue Ribbon Committee hearing, but napanood namin yung Blue Ribbon Committee hearing on Monday, Senator, and your frustration is very apparent. Talaga? Umabot na sa, I mean, I watched your opening statement where you ended by saying, shut the, bleep up. What got you to this point? Why are you so angry and so frustrated now?
Yeah, out of frustration, kasi we're all members of the Blue Ribbon Committee. If they have some issues to raise, they should raise it during the committee hearing. After all, everybody is contributing, ano? Kaya nga tayo umabot sa punto na there are cases filed already, there are cases undergoing preliminary investigation, merong papailan pa. Kaya tayo umabot sa ganito, hindi naman sa pagmamalaki, largely because of the contribution ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo mga tol, maisingit ko lang ito out of topic. Yung mga nanonood sa ating mga Duterte supporters, with the exceptions of si Guerrero, di ko tanda yung first name, mga bayaran tong mga to. Naniniwala akong bayaran yan, yung mga nagko-comment dyan ng mga DDS, mga bayaran kayo. Kasi hindi kayo magtsatsaga na manood sa isang ayaw po ninyo. Ganun lang naman kasimple yun eh. Tanungin ko kayo mga tol, matitiis nyo ba na manood sa ayaw ninyo kung hindi kayo nakikinabang? Pero mo, every now and then na may sinasabi ako dito, ayaw ninyong madinig yon, ayaw ninyong paniwalaan, hindi nyo tatanggapin bilang opinion, kahit opinion ko na lang. Pero bakit sila nagtsatsaga? Bakit sila nananatiling nagkokomento? Bakit nila isinusulong yung kanilang mga ikino-comment dyan? Kasi bayaran sila. Sila yung totoong bayaran, mga tol. No? At tayo hindi dapat makipagtalo sa mga bayaran sapagkat pag tayo po ay nakikipagtalo sa mga bayaran, wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Kaya I suggest, wag nyo na pong patulan sa comment section. Kung ano man yung sinasabi ng mga bayarang Duterte supporters na ito na nanonood sa atin ngayon, wag nyo na pong pansinin. Focus po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Bakit ikaw pinansin mo top 1? Kasi may nakikita ako, may pumapansin sa inyo eh. Hindi nyo na napapakinggan yung sinasabi ko at yung pinapakinggan natin. Kaya focus tayo. Kumbaga sa klase, wag mong pansinin yung mga maiingay. Kung ako profesor sa loob ng klase at pinapansin mo ang mga iingay, yari ka sa akin. Terror teacher ako nung nagtuturo pa ako mga tol. Kinakatakutan talaga ako ng mga estudyante ko. Pero natututo sila. Kasi once na tumindig ako sa harapan, gusto ko nakikinig ka. Ayoko nung nakikipagdaldalan ka sa kaklasmate mo. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan nyo hindi related sa pinag-uusapan sa subject. Tuloy po tayo dito. Pagkatapos, i-undermine yung integrity by saying so many things, so many bad things about the committee, parang unfair naman. Not only to me, lalo na sa mga ibang members who have been actively participating. Ang dami lang na-unearth eh. I'm not claiming credit for what is happening, but at least the whole committee, the entire Senate, kasi after all, ang membership ng Blue Ribbon, 17 plus 3 ex officio. So practically, that's the whole Senate. In relation dyan, Senator, baka pwedeng ipaliwanag sa mga tikapakinig natin, ano ba itong minority report na ito? No? Ano bang ibig sabihin yan? No? Dahil marami hindi alam kung yung minority report na yan. Okay, ang background, pagka ang legislation, nagsisimula ito sa first reading, may magpapile muna ng bill. Pagkatapos babasahin ito, ang tawag doon first reading. I-refer sa committee, magkakaroon ng committee hearings, pagkatapos gagawa ng committee report, i-report out sa floor, magkakaroon ng deliberation o interpellation and amendments. No? Committee amendments, then individual amendments. Tapos, kung ito'y resolution, hindi ito bill, i-adapt yung committee report ng plenaryo. Now, they have stayed long enough sa Congress, either as congressmen, representatives, or senators, not to know the rules and procedures sa inquiry in aid of legislation. Yung Blue Ribbon, motu proprio ito eh. Wala naman tong resolution kasi this is the only committee na pwede magsagawa ng motu proprio investigation. So, ganun nangyari. So, ang gusto nila ay ipasok yung minority report na tinatawag nila. Kaya nga pinadala sa office ni Senate President na ipinasa sang ni Senate President Tito Soto sa Blue Ribbon Committee. Now, how will I treat it? May kasabihin tayo, respect begets respect.
how do they expect na i-treat ko yung kanilang sinasabing minority report with respect? You know? Kung sila mismo o yung committee report, yung sinasabi ng minority report, nagsisimbolize ng disrespect sa committee. So, di ba, napaka-unfair naman na dinisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon regarding the same issue or issues tungkol sa flood control project. So how do they expect me na i-treat with respect yung halang dokumento? I won't even dignify. Kaya sabi ko nga kay Senate President na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Transcan. Basura. Basura yung committee report, minority report rather, nitong sina Marcoleta, Amy Marcos. Saka hinulog nga sila ng mismong kasamahan nila sa minority. Sino? Si Senator Bongo. Kumatok si Senator Bongo kay Senator Lacson na meron daw pong pinapaikot na papipirmahan sa minority. Ito nga si Marcoleta. At nagpaalam si Senator Bongo kay Senator Lacson na kailangan niyang pirmahan kasi miyembro siya ng minority. Hindi naman alam ni Senator Lacson na ito na pala yun. Ibig sabihin, mismong kasama nila na si Senator Bongo, alam na hindi tama yung ginagawa nila. Kasi kumakatok Diba? Kaya dito makikita natin mga tol, kung ano lang yung gusto nila Marcoleta na madinig ng tao, yun yung gusto nilang mangyari na paniwalaan to. Yun lang. Gusto nilang paniwalaan ng tao may kasalanan si Martin Romualdez. Gusto nilang paniwalaan ng tao na walang kasalanan si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero. O kanino kayo maniniwala? Pag naniwala kayo dito kay Marcoleta, tanga kayo. Mga Duterte supporters lang kasi naniniwala dyan. Ano ba ang mga Duterte supporters? Hindi ko na sila tinatawag na DD shit. Kahit tayo nagpauso ng DD shit, ayoko nang tawaging DD shit ang mga yan. Isa na lang ang tawag ko sa kanila ngayon. Tanga. Mga tanga ang Duterte supporters. Yung mga nanonood sa atin, yung mga nagbabasa ng comment natin, mga tanga yan. No? Kung hindi kayo pumapasok sa akin, kung hindi nyo binabasa mga maiikli kong panulat at pang-aasar, hindi kayo tanga. Ganun lang kasimple yun. No, kasi ang laking katangahan talaga, napupunta ka sa isang tao na ayaw mo. Maliban, kung makapal ang mukha mo kasi bayaran ka. Alin kayo sa dalawa, Duterte supporters? Tanga o bayaran? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. So, Senator, hindi siya parang dissenting opinion. No? Hindi siya ganun. Halimbawa, sa Supreme Court, may dissenting opinion. Ito yung dissenting opinion. Pag nag-draft ako, and I intend, kung matatapos na yung partial committee report, ira-route namin ito next week. Pagka may session na kami. So, kailangan dito, majority ng members ng committee para ito mai-report out. Pag ito'y kulang sa pirma, whether ito'y concurring o dissenting, kasi ang ginagawa namin, kung hindi kami sang-ayon doon sa binasa namin na yung committee report, it's a draft committee report. Paglalagay kami ng I dissent. Ibig sabihin, hindi ka sumasang-ayon, pero duty mo na pirmahan yung committee report dahil member ka. Or, pipirma ka with reservations. Or pipirma ka, will interpellate. May comment ka sa ilalim. Ganun dapat ang ginawa nila. Kung ano man yung nilalaman ng sinasabi ng committee report at hindi sila sang-ayon sa lalabas pa na partial committee report, maglagay sila ng I dissent o kaya will interpellate. Pero sir, it cannot... Ganun, kasi, Yes, sir. Go ahead, sir. Iisa lang naman ng Blue Ribbon Committee, hindi dalawa eh. Ang sinabi ko nga kay Senate President, alam mo, delikado ito. This may set a bad precedent na ina-undermine yung integrity ng Senado at an institution. Ano ba? Dalawa ba Senate natin? Dalawa ba ang ating Blue Ribbon Committee? Magsamang president yan, ha? Baka maging, pagka ito pinabayaan natin, lalabas yan sa mga susunod na mga panahon. Laging merong dalawang report na lalabas.
sa isang committee lang. Merong minority, merong majority, merong final. Hindi yan katanggap-tanggap. And alam mo, rules ang sinasabi natin dito, ang i-invoke natin dito, rules of the Senate. Kaya nga kami merong libro eh. Yun ang aming Bible. Ang problema kasi pagka bastos, hindi naniniwala sa rules. Di ba? Parang mga Duterte, bastos. Naniniwala ba sa rules? Hindi. Biruin mo, presidente ka ng Pilipinas dati, sasabihin mo, go, kill them all. Sasabihin ng mga tatanga-tangang Duterte supporters, hindi, rhetorical lang yun ni Rodrigo Duterte. Tanga kasi talaga kayo, kaya naniniwala kayo eh. Eh, inamin na nga ni Rodrigo Duterte na siya mismo ay pumapatay ng tao. Tapos sasabihin niyo pa, rhetorical lang. Tapos, ngayon nananalangin kayo. Ipinapanalangin nyo yung tatay nyong karton makabalik sa Pilipinas. Eh samantalang yung tatay nyong karton hindi naniniwala sa Diyos. Minumura ang Diyos. O, ganun ang utak kapag ka Duterte supporters. Kasi ganun yung utak ng pinaniniwalaan nilang mga Duterte. Eh dito ngayon, merong mga Duterte supporter senator, kaya ganun din ang utak, bastos. Katulad ng ginawa nitong si Marcoleta at saka si Amy Marcos. Susundan namin. Yes, sir. Pero sir, it cannot be a dissenting opinion or report yet because you don't have your report yet, I suppose, di ba? Correct. Eh, So, anong dinidissent nila? Eh, Oo. wala pa yung committee report. oo. Pambabastos talaga. Mhm. Talagang pambabastos. Pinitrend nila. So ngayon gusto nila bigyan ng halaga, bigyan ng pansin yung committee report by submitting it to the Office of the Senate President. Hmm. Pero Sir, sir, I'm wondering kasi on the other hand, you're looking at 6 senators who signed into this minority report, and that's basically 1/4 of the Senate. So kahit paano, it's not a number that you can laugh at. Maraming salamat sa mga nagbabayad kay Tapuan ha. Si Lorena Pardo, si Mary Cachola. Totoong bayaran si Tapuan. Eh wala eh, binayaran nila ako. Super sticker tong isa. Yung isa, membership. O. Tapos yung mga nanonood sa atin, including kayo, mga tangang Duterte supporters, bahagi kayo ng pagbabayad kay Tapuan. Bakit? Eh kumikita ako dito sa YouTube. Kaya nagtataka talaga ako sa inyo, mga tangang Duterte supporters. Bakit nyo pinagpipilitan yung sarili ninyo rito? Kasi kung sinasabi nyong bayaran ako, tapos sasabihin nyo galing sa politika o politiko, eh mali kayo doon. Tingnan nyo, buhay na buhay pa ako hanggang ngayon. Kasi lagi kong sinasabi, mamatay na ang bayaran. Pero ang katotohanan, eto, binabayaran ako ng mga manonood natin eh. Late nga lang ngayon eh. Kasi di ako masyado nakakapag-vlog. O $1,239. O yan, o, kitang-kita nyo sa screen, o. Di ba? At kung kayo, mga Duterte supporters, tatanga-tanga, kasama kayo sa nagbabayad yan. No? Pero syempre, yung mga matatalino at matutuwid na utak meron tayo na mga kasamang sumusuporta sa gobyernong ito, sila talaga yung malaki ang faktor kung bakit may bayad si YouTube sa akin. O, salamat sa inyo. O, di pa salamatan ko na rin itong mga tatanga-tangang Duterte supporters na ito para maging masaya sila. Maraming salamat sa inyo, mga tangang Duterte supporters ha. Ang tatanga nyo talaga. Or insignificant. you can disregard. 1/4 of the Senate or the members, hindi yung majority. Yes, sir. So paano ilalabas yung report na yun kung walang signature yung majority ng members ng Blue Ribbon Committee? It's a 576-page report, Senator. So it's definitely took them a while to put this together. Did you know that the minority bloc is putting this together? And secondly, nabasa niyo na po ba? Hindi ko mabasahin eh. Kasi Hmm. basura. It's not, Hindi dapat basahin ni Senator Lacson kasi basura. Di ba? Parang yung mga nagko-comment ng mga tatanga-tangang Duterte supporters dito, hindi natin babasahin yan kasi mga basura yan. Mga bayaran. it's not an official report. Ginawa nila yung pang media. Ay, Di sa media nila naku. palabas. So wala po kayong balak basahin of the minority. So, Alam nyo mga tol,
Kung gusto niyo maging tanga, ganito lang kayo. Di ba? Ito kwalifikasyon. Pagka gusto niyo maging tanga, simple lang ang gawin niyo, ganito lang kayo. Tanga na kayo niyan. Tanga na kayo niyan. So-called minority Sila report. sa amendment, doon sila mag-introduce, mag-call sila from the so-called minority report nila. Doon na pasok sa amendment. At kung ito'y bobotohan ng majority ng members ng sa floor, kasi plenaryo na yan eh. Pag nakakuha sila ng 13 votes para may pasok yung kalang amendments, then we will adopt the amendments as part of the committee report. Tingnan nyo. Pasukulay-sukulay lang tayo dito. Pero syempre, yung mga kapwa natin top 1 ng utak, masaya yan mga yan. Di ba mga tol, masaya kayo? Mga tol, tanungin ko kayo, yung mga top 1 ng utak, mga top 1 ng utak, hindi yung mga tatangatangang Duterte supporters. Masaya ba kayo na napapanood nyo kahit paano si top 1? No? Sabi ng mga tatangatangang Duterte supporters, kinakarma daw ako kaya ako nagkakasakit. Uy, mga tanga. Hindi pa ako political vlogger, may bukol na ako sa likod. Hindi ko lang naasikaso kagad. Hindi pa ako political vlogger, may problema na gallbladder ko, di ko lang kagad nalaman. Kung di ba naman kayong mga tanga. No? Tuloy tayo dito ha. Asarin lang natin to mga tatanga-tangang Duterte supporters. Pero syempre, kayong mga top 1 ng utak, masaya kayo kasi sama-sama tayong naniniwala sa gobyernong ito eh. No? Ang paniniwala natin sa gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay may pagkakaisa na sa panahon ngayon, walang extrajudicial killings, walang pagnanakaw na katulad ng ginawa ng mga Duterte na walang nananagot. Ngayon, may pagnanakaw sa gobyerno, maramihan, pero may mga nananagot. Kaya mga Duterte supporters, hindi nila nakikita yun. Nung panahon ng tatay naming karton, nung panahon ng tatay naming karton, walang patayan, anak ng teteng na yan. Kasi para sa kanila, ang mga adik hindi daw po kasama sa mga patayan. Nung panahon ng tatay naming karton, walang drugs. Pero hindi nila alam, kaliwat kanan, yung pagbebenta pa rin ng illegal na droga. Tapos meron pang 2 taon na merong magnetic lifter na naglalaman po ng tone-toneladang shabu. Hindi nila nakikita na yung mga drug lords walang naipakulong sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ganun katanga ang mga Duterte supporters. Parang si Marcoleta, hindi niya nakikita yon. Pero ayoko namang tawaging tanga si Marcoleta. Kasi pag tinawag kong tanga si Marcoleta, baka ipatawag ako niyan sa Senado, sisikat si Top 1. Kaya hindi natin tatawaging tanga si Marcoleta. Report. Because I'm also thinking there could be some useful insights or information in there that could help you along with your own investigation, right? With the official Blue Ribbon Committee investigation. Pero, Reg, Pero at the Natatawa ako. Paano mga tol? Yun lang naman yung gusto kong ipaliwanag sa inyo eh. Kung gaano kabastos itong mga senador na sina Marcoleta at Amy Marcos. No? Kasi pag bastos, either bobo o tanga. Again, ulitin ko, ayokong tawaging tanga, lalong hindi bobo si Marcoleta. Ganon din naman si Amy Marcos, ayokong tawaging tanga, at lalong hindi bobo. Pero kayo ang humusga sa inyong isipan kung sila ba ay tanga o bobo. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat mga tol. Hope to see you maya-maya pagka makapag-live po tayo ulit. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.